Ayan, mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaagre. Mag-i-spray po ako ng abono sa ating bagong tanim na talong. Dahil nga po yung talong natin ay 2 weeks mahigit na po yan. Magti 3 weeks na po yung laga nating talong. Subalit mag-a-apply pa ako ng abono at nandyan na rin yung pamatay insekto at magtitimpla po tayo tulad nga sa mga pangkaraniwan na sukat na ating ginagawa. At itong gamot na aking ginagamit ay pasensya nyo na po dahil hindi ko po maipapakita sa inyo dahil nga po sa hindi po ako nag-i-endorse ng mga gamot o anumang mga ginagamit ko sa aking tanim na talong. Dahil nga po siyempre siyempre bago natin gamitin, alugin natin ang alugin. Yan nga po. Ayan. Tatanggalin ko lang po yung pangalan na pasensya nyo na po dahil nga po sa hindi po ako nagpo-promote ng mga anumang mga gamot na ating ginagamit sa ating tanim na talong o kung anumang mga pananim na ginagamit po natin sa pag-spray. Ayan. Subalit ganun pa man sa mga pagkaraniwan na ginagamit natin dahil nga po sa simpleng pagsukat, nasa standard pagsukat natin. Bali 2 latang sardinas lang po sa 16 liter. Ayan. Sa 2 latang sardinas, bali 300 ml po ng 2 latang sardinas. Ayan nga po, sa bawat isang lata ay naglalaman po ng 150 ml. At ganun pa man, ihalo po natin itong 300 ml sa 16 liter. At ito naman gamot na ating ginagamit sa pag-i-spray natin sa ating tanim na talong. Subalit makikita nyo po kung gaano po kalaki ang talong natin sa loob ng mahigit na 2 linggo. Kagre, tulad nga sa nasabi ko sa iyo, ang tanim kong talong ay hindi naging pantay-pantay ang kanyang paglaki nang dahil nga po sa napakatinding init nung ito'y tinanim ko, kaya may mga namatay dahil nga po sa sobrang tirik ng init, nang dahil nga po sa halos biglaan lang ang pagdating ng punlang in order po namin, kaya ganun pa man at nagkaroon po ng pagkalanta yung iba, nalanta yung iba at iba naman namatay, yung iba naman naka-recover. Subalit ganito nga po ang nagiging sitwasyon na ng talong natin ngayon dahil nga po sa bagong araro lang po itong lupang ito. Ayun, yan. Ganito na po ang naging mahigit na po siya. 2 weeks, ilan na po, 19 days, ganun. Nasa 19 days na po itong buhat sa kanyang pagkakatransplant. Ayan pong naging itsura niya, ayun, yan, ganun, papunta doon. Medyo mainit na nga at katatapos ko lang po mag spray kasi tulad nga sa banggit ko nga po na sa tuwing mag-apply po tayo ng pag-spray sa ating mga pananim ay kinakailangan po na maaga
wag po tayo magpaabot ng alas 9 or alas 10 or tanghali, ganon. Sabihin na lang natin na hanggang alas 10 ka lang or hanggang alas 9, pinaka ano na lang, alas 9 ng umaga, kailangan tapos ka na. Or kung masyadong malawak naman ang i-sprayan mo, pwede mo naman po siyang ulitin pagkahapon. Yung na-sprayan mo ng umaga, tandaan mo kung hanggang saan ang na-sprayan mo ng umaga, tapos yung iba naman sa hapon. Ganun lang. Huwag po kayong magpaabot ng tanghali. Kasi nga po, sarado na po ang pinaka mata ng, may tinatawag silang bunganga or mata ng ating pananim. Kalamansi, talong, ampalaya, kung ano man dyan, ng mga gulay na ating pinapalaki. At kinakailangan po na 5 to 10, ganun. At kung medyo alam naman na alas 4 madaling araw mag-i-spray ka na, kung sakali na may ilaw ka naman, pwede. Kung malawak ang yung i-sprayhan, pwede mga alas 4. Depende na po sa inyo. Basta po wag po kayo magpaabot ng tanghali, mga kaagre. Dahil nga po sarado na po ang kanilang bunganga pagsapit ng alas 11 or alas 12. Kasi nga po masasayang lang po ang pagbibigay niyo sa kanila ng abono or vitamina or anumang gamot na binibigay nyo sa kanya. Kaya mga kaagre, ganito nga ang nangyari. Ayan, dahil nga po sa 19 days pa lang po ito. Ayan, ito nga po siya. Ayan o, ayan. Ayan po siya. Kaya sa mga bihasa na sa mga nag-aalaga ng talong, nandyan po yung comment section para maturuan nyo po ako kung paano po natin to pagandahin or paano po magiging maayos ang kanyang paglaki hanggang sa kanyang pagbunga. Kaya no, yan yung nagiging ano. At hindi nga po pantay-pantay nang dahil nga po sa first time ko lang po magtanim ng talong. Kaya sa mga kapwa natin kaagre, dyan din po ako bumabase sa mga patatagal ng nag-aalaga ng talong. Ayan, hanggang doon. Hindi po pantay-pantay ang kanyang paglaki at mayroon pa pong at may mga maliliit pa po. Pero ganoon naman talaga. Tulad yan ng tao, may matangkad, may maliit. May matangkad, may mababa. Ganun lang mga kaagre. Ayan. Pero ganun pa man, nang dahil nga po sa hindi po nagiging pantay-pantay ang kanyang paglaki. Pero sa mga susunod pang pagtanim ay at least hindi na magiging ganito. Kasi nga, siyempre, sa una pa lang, hindi naman po natin mapiperfect yan. Kasi kapag sinabak mo po ang isang gulayan, isang negosyo, ay parang sugal po yan. Yan. Minsan may talo at minsan po may panalo. Kaya ganun mga kaagre. Kaya sa susunod kong pagtatanim, hindi na magiging ganito ang magiging sitwasyon ng talong. Malamang magiging pantay-pantay na at magiging maayos na ang kanyang pagtubo. Nang dahil nga po sa natsimpuan po namin na talagang tirik na tirik ang init at hindi po umulan. Ilang linggo po, ilang araw bago po umulan. At ito nga po, dahil nga po sa kahit pa paano umulan nga po, kaya nagkaroon po ng ginhawa at nakainom at nakahinga na rin po ng maayos ang ating tanim na talong. Ayan nga po, ayan. Ngayon, papunta po doon yan. Papunta doon. Ayan. Sa loob lang po ng 19 days po yan. Ayan o, ayan. At medyo nakakasilaw na dahil nga po sa sumikat na po yung araw. Ayan, dahil katatapos ko nga lang po mag-spray. Ayan. Tanggalin natin tong hinog na dahon. At siya nga po pala mga kaagre, yung mga dahon na mga napipitas po natin na
tinatanggal po natin. Huwag po natin basta-basta itatapon dito sa kanyang paligid upang maiwasan po natin na siya ay makahawa kung sakali man po ito ay mayroon po mga insekto or kung ano man po ang ano yan. Yan, tulad nga po ito yan, no? May mga bawas na po, yan, no? Kaya kinakailangan na pong tanggalin. Kaya wag na po natin panghinayangan na matanggal yung dahon sa ganitong murang edad pa siya. Kaya kinakailangan po natin na alisin kaagad at ilagay po natin sa ating basuran o sa madalas po natin kung saan po tayo madalas na nagsisiga. Doon po natin ilagay yung mga dahon na pinagtanggalan po natin. Yan lang mga kaagri. Ayan. Hanggang doon nga po yan, no? Yan. Hindi po naging pantay-pantay. Yan. Pero ganun pa man dahil nga po sa bagong tanim nga lang siya. Siyempre sa susunod pang mga linggo or araw or ano man, tsak na makikita nyo na kung gaano na po ka laki ito. Ano. Tulad nga po niya, no? May bakante, ibig sabihin po namatay po yan dahil nga po sa kasagsagan at tirik na init sa pagkakatanim po namin. Ayan. Ayun. Ganun din dito. Ayan. Ayan. Punta doon. Ayan. Yan, pupunta rin doon. Ano, ayan. Ayan po kalalaki na yan. Hanggang doon. Hanggang doon po yan sa dulo. Yan. Ito yung pinakakanto niya. Ayan. Ayan siya. Ayan siya. Ganun. Hanggang doon po yan. Ano, yan. At hindi ko na po maisa-isa bawat po ng mga kaagri nang dahil nga po sa dami abutin po tayo ng siyam-siyam po rito. Ayan. Basta't patuloy nyo na lang po subaybayan ang video ito para mananatili po kayong updated.